Sa unang tingin ay akalain mo ito yung ginagawang trompo ay ano, pero hindi po at ito po ay ibang klase. Meron pong dalawang klase ang pagatpat. Napakasarap nga pala nitong ipang-asim lalo na't kapag gana rin sa sigapo mo iaasim ay nako, swabe. Pero talaga nakakahinayang ulamin at gawa ng ito'y kwarta na. At yun na nga mga katabo di for today's video ay nag-harvest nga na naman pala ng pallet. Ba't ang bilis kasi? Kakasimula pala ng voice over, nagkakandabulol na naman. Hindi ko na naman makontrol ang aking bunganga, napakabilis magsalita. So yun na nga at nag-harvest nga pala ng palaisdaan no nakaraan at nakahingi nga ako ng hipon. Medyo maliliit nga lang pala ang hipon at tamang-tama nga yun pamain sa panghapin. Pag nga pala na rin nakakahingi kami ng hipon na imbis na uulamin ay pinapain pa namin. Maganda kasi yan ipain sa panghapin. Lalo na nga kapag dini ka sa ilog manghahapin. Para hindi baga maagaw ng gangat ang pamain. Saka yung mga patlay, kutaba. Kapag kasi umang ang pain mo, naku po mababad trip ka lang sa gangat at patlay. Hindi pa man lang nakakalubog ng tubig ang pain ay ubos na. Pero maganda nga rin kapag ganitong hipon na ipapain mo, dapat ay buhay. Para nakakauli-uli baga siya at hindi nga nakakain ng gangat. Kaya nga pala gumawa ako ng buhayan nung nakaraan at paglalagyan ko nga na rin mga hipon. Yung dati ko kasing pinagbubuhayan ng hipon ay maliit at hindi rin sila halos makakilos kaya naman namamatay din. Alas 2 nga pala ngayon ng hapon kaya naman ayan ang init nga dito sa pwesto ko. Ganitong oras kasi ang hibas at tinataon ko talaga kapag ako'y nangahapin din sa ilog na hibas. Pwede rin namang taib kaya nga lang mas maganda kapag mangahapin ka ay wala bagang agos. Kasi kanina ay malakas pa ang agos at umihibas. Medyo nakakainip nga pala kapag ganitong yanong dalang ng sibad. Dito kasi kapag mangahapin ka sa ilog ay talagang tsimpuhan laang din at gawa ng may mga naglalambat dito. Tapos ang dami pang nadaan na bangka, madalas talaga ay kabog ang ilog. Pero kahit nga papaano ay nakakahuli pa rin kami kapag kami nangahapin dito. Tulad nga niya na nakahuli ako ng lapo. Nga pala karaniwang may lapo dito kasi nga may pabahay si Papa dyan. May inilagay si Papa dyan sa ilalim ng tubig. Yung bagang pwedeng bahayan ng isda. At kapag nga masama ang panahon ay talaga nagbabahay dyan ng lapo. O sigapo kung tawagin din sa amin. Kaya naman tuwan-tuwa nga yung mga nangahapin dito ay talaga nadayo sila din sa tapat ng bahay para manghapin. Kaya nga lang kapag manghapin ka dito dapat marami kang dalang biwas at laging sabit. Nasabit doon sa pabahay. Medyo napalayo nga pala yung paglagay ng cellphone ko kaya naman hindi na ako halos makita, sobrang layo. Hindi tuloy makita yung huli kong isda, napakadalang na nga ng sibad ay hindi pa makuha sa camera. Hindi ko na kasi tiningnan kung maganda baga ang pagkakakuha. Basta iniwanan ko na lang ang cellphone dyan at dire-diretso na. Para hindi masyadong abala sa pangahapin. Ang bala ko pa nga dyan, gusto ko pa sanang itawid itong cellphone doon sa kabila para may kuha rin din sa kabilang side. Pero hindi ko na nga ginawa at magagahol ako sa oras. Mag-alas stress na kasi, 2 piraso pa lang ang nahuhuli ko. Paano tayo iniiwan ko itong hapin at ako ngayon nag-set up ng camera? Imbis na huli na ay nakakatakas pa. Pero gayon nga talaga ang buhay ng mga vlogger. Kung papanoorin mo ng behind the scene ay matatawa ka na laang at pabalik-balik. Tulad na nga lang ng gawa ko dito ay nagsakay pa ako ng bangka para ihatid yung cellphone dito sa pwesto niya. Tapos dali-dali akong pumunta dun sa aking kubo tapos bumalik din sa aking pwesto sa pangahapin. O di ba nakakatuwa lang kapag nagagawa ka ng video para ka talagang buang. Pero kapag natapos mo naman ay nakakatuwa rin naman panoorin kahit papaano. Pero sa lahat nga na naging trabaho ko, ito yung mahirap pero masayang gawin. Nga pala kung makikita nyo, may nahuli na naman ako dyan at ang nahuli ko nga pala ay talingan. Ito nga pala yung talingan tapos nakahuli nga rin pala ako ng malaking gangat. Masarap itong kilawin at gawa ng makapal ang laman, hindi nga tulad ng isang gangat. Yung hindi lumalaki at manipis ang laman. Dali-dali nga pala ako dyan na binalikan na rin aking cellphone at gawa ng biglang sumubas ko, napakalakas ng hangin. At baka mag-swimming na naman ang cellphone ko nang wala sa oras. Grabe nga pala yung lakas ng hangin, panira sa pagbablog kung kailang masibad na ay. Sabi nga pala ni Papa ay tingnan ko daw din sa bukana kung may buhawi at gawa ng yan lakas daw ng hangin. Ay akala mo na may mapipigilan ko yun kung sakaling meron. Umulan na nga rin pala at sa lakas nga ng hangin ang aking pain ay nakalutang na. At parang ang white klaro talaga itong humulaw pa. Kaya naman ay bukas na lang ulit ako mamimiwas. So yun na nga kinabukasan, ayan ang ganda ng buhay ay pahiga-higa lang. Pagbaga dumaos-os ay diretso ori sa ibaba. Buti sana kung tubig ang abagsakan ay dolaruhan pa naman. May mga sisipa. Napala kung iniisip nyo na hindi ako nagpalit ng suot kong jacket, wag nyo nang isipin at tama kayo dyan. Ipinandudubli ko lang naman ito para hindi baga masakit sa balat ang init. Medyo madalang nga na naman pala ang sibad ngayon kaya naman ay nakakainip. Isang oras na ako nangahapin eh wala pa man lang ako nahuhuli. Pang-asar. So yun na nga makalipas ang isang oras ay nakahuli rin ng isdang talingan. Kadalasan nga pala ganyang klase ng isda ang sisibad sa'yo kapag dini ka sa ilog mangahapin. O di kaya naman ay yung isdang talakitok. Maganda nga manghapin ay sa dagat at sari-saring isda ang mahuhuli mo. At kahit nga pati umang lang ang ipain mo ay masibad ang isda. At yun na nga nakahuli nga pala ulit ako ng sigapo. Yun nga palang sigapo na nahuli ko kahapon ay binigay ko kay Johan at ibinenta niya. Kumita ng 70 pesos. Binili niya ng pangmeryenda. Medyo malaki nga rito yung nahuli ko kahapon. At kung ibebenta ko naman ito ay kikita rin naman ito. Mga 40 pesos. Pero ito nga lulutuin ko na lang at maliit lang din naman at gawa ng wala pating nasibad na isda. Wala akong ibang maluluto. Pero nag-react nga agad si Yasi at wag daw at abinta daw niya ari. Kasama ko nga pala si Yasi at nakahiga siya sa duyan. Siya ang tagapindot ng aking cellphone kapag may nahuhuli na ako. Medyo naiinip na nga pala ako sa aking pwesto at napakadalang ng sibad kaya naman ilumipat na nga ako. At kakahagis ko pa nga lang pala ay sinibad nga agad. Talakitok nga pala yung sumibad kaso nakatakas. Pero hinahabol
pa nga rin pala yung pain ko kaya naman hindi ko muna hinatak yung nylon. Yan ang gusto ko, ako yung hinahabol at hindi ako yung naghahabol. Ay feeling pretty si Ining. At bago pa nga kung saan pamapunta ang usapan ay binigwas ko na nga. At ayun at nahuli ko naman. Ayan liit lang naman pala, grabe sa pagbigwas. At dahil nga parang ang dag-im na naman at parang nagabalak na naman sumama ang panahon at umulan ng malakas tulad kahapon, ay magluluto na ako. Tama na itong panghapi na ito at hindi na ako masaya. Ay pag nakahuli ay anong tagal na ng kasunod. Nga pala marami nagsasabi sa akin na maganda daw ako maging asawa. Dun sa maganda, oo. Huy, pilingorn. Pero sa pagkabungangera ko ay awan ko na laang. Ay alam nyo naman kung paano ako mag-voice over ay ano, talaga namang walang preno ang bibig. Baka kapag nag-asawa ako at nag-away kami, hindi pa siya nakakaisang salita, naka 1,000 words na ako. Baka pati yung kasalanan niya nung bata pa siya, naungkat ko na. Favorite subject ko pa naman ang history nung ako'y nag-aaral pa. Gustong gusto ko yung binabalikan yung mga nakaraan, tapos ako rin naman yung napipikon bandang huli. So yun na nga at mabalik tayo, baka mapunta pa sa English ang subject, ay naku po. Ito nga pala yung tinutukoy ko kanina na pagatpat kung tawagin din sa amin. At hindi nga pala ito yung inaakala yung pagatpat na ginagawang trompo. Dalawang klase po ang pagatpat. Itong klase ng pagatpat na pwedeng iasim ay kadalasang makikita sa mga palaisdaan. Dito sila sa mga gilid ng pilapil tumutubo. Halos pareho lang sila ng puno, pareho lang din ng dahon. Pero para malaman mo kung kinakain ba yung nakuha mo or hindi, kapag hinog ay pisilin mo kasi yung pinang-aasim, kapag pinisil mo yan ay malambot. Hindi nga tulad ng mga hindi kinakain, hinog man o hilaw ay matigas. Pero ang sigurado ko nga ay yung mga nasa tabing dagat ay hindi yun nakakain. Medyo hilaw pa nga pala ito nakuha ko pero kinagatan ko nga yan at maasim na. Pwede na rin naman yung iasim. Maganda nga pala itong ipang-asim at gawa ng sobrang asim nito, kahit isang piraso lang ang ilagay mo, nako mapapangiwi ka na sa asim. Pero dalawa nga inilagay ko at gawa ng medyo buko pa yung nakuha ko. Medyo hindi ko nga gusto yung takbo ng hangin at pabalik nga din sa amin. Kaya naman si Yasi ay nagising nga, gawa ng usok at kahit naman ako'y nagkakanluluha, kakapaypay at nabalik ang usok. Nga pala isinama ko na rin dito yung mga natira kong hipon na pamain. Nga pala itong pagatpat kapag iniasim mo ay magalutangan yung mga buto, kailangan mong tanggalin. Sayang nga pala at nakalimutan kong lagyan niya ng gulay. Medyo malago na rin kasi yung kangkong na tanim ko dito. Hinahuli ko nga palang gangat at inihaw ko na laang at hindi ko isinama dito. Hindi kasi yan masarap kapag sinabawan. Mas masarap dyan ay prito o di kaya naman ay inihaw. O di kaya naman ay kinilaw. Hindi ko na nga pala dinurog yung lara at gawa ng kakain din si Yasi. So yun na nga mga katabo, di kain po tayo. Grabe, first time ko magluto ng sigapo sa vlog. Kasi nga pera yan nakakapanghinayang baga. Ay kahit baga nagkakahalagang 40 pesos laang yan ay pera din yun. Pero ngayon ngay walang pero-pero at uulamin natin yan. At hindi na nga nakaangal pa si Yasi at gawa ng tulog ay dinailuto ko na yung sigapo. Ay bibenta nga daw niya at pambili ng merienda. Sabi ko ngay ako na lang nga magapamerienda sa iyo. Nga pala maisingit ko lang, ari nga palang pagatpat ay masarap din yan papakin. Isawsaw sa asin. Kaya nga lang ay sobrang asim talaga. Medyo lutang nga pala dyan si Yasi at kagigising lang. At siya nga daw ay kakain at gawa ng sigapo ang ulam. So yun na nga at grabe 3% na lang aking cellphone sa pagbo-voice over. Kaya naman ako iuuwi na. So yun lang, bye.